ng ating tatalakayin dito sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 3, mga talatang 9. At ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na nababatay sa pananampalataya. Verse 9 yung focus natin. Nakita natin yung verse 8 nung nakaraan na yung mga bagay na itinuring ni Apostol Pablong napakahalaga sa kanya, no, sa mga larangan ng relihiyon. No po, yung dati niyang relihiyon na siya ay masugid na sumusunod sa mga kautusan, napakasipag, napakasigasig niya. Pero lahat ng iyon, nung nakilala niya si Heso Kristo, ay itinuring niyang kalugihan. Sa kabilang banda, yung dating itinuturing niyang kalugihan, yung pagiging Kristiyano, nung nakilala niya si Kristo, ay itinuring niyang isang napakadakilang bagay. Yun naman yung kabila nun. So, opposite yun nangyari sa kanya, dahil yun ay sa kanyang pagiging isang tunay na pagkakilala kay Heso Kristo. Kaya ano ngayon ang makikita natin sa mga pagkakataong ito? Na po, sa oras na ito, itutuloy natin sa verse 9. Yun yung binasa natin kanina. At ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo and so on. Now, dito makikita natin po, sa series ng pagkakilala kay Kristo at ito'y nakalinya sa Ebanghelyo, muli ang ating tatalakayin dito ang tunay na katuwiran. O sa English ay the true righteousness. Alam niyo po, ang tanging tunay na katuwiran para sa mga tunay na mananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos ay ang katuwiran ni Heso Kristo. So, only true righteousness for the Christians that is acceptable to God is the righteousness of Christ. Walang ibang uri ng katuwiran na katanggap-tanggap sa Diyos. Kung ano man ang ating pwedeng sabihin, gawin, at ituring natin na ito ay malinis sa harapan ng Diyos, kung hindi po yon ang itinuturing na katanggap-tanggap ng Diyos, kahit po marubdob yung ating paggawa at paglilingkod, hindi po yan katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Hindi tayo maliligtas. No po? Dahil ang katuwiran na ito ay katanggap-tanggap sa Diyos at ito ay ang tanging kaligtasan na hindi po nagmumula sa gawa, sa isip, o sa anumang pagsisikap ng tao. Ito yung tunay na katuwiran. Okay? So, ayan yung ating pag-usapan, ang tunay na katuwiran. Dalawang bagay ang makikita natin mula dito sa talatang 9. Una, sinasabi rito, ito po, at ako'y masumpungan, sabi ni Apostol Pablo, matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran mula sa kautusan. Yung una, ito po ay pagtalikod sa sariling katuwiran. O, ito po yung renunciation ng self-righteousness. Pagtalikod mo sa sarili mong pagiging matuwid. Akala ng maraming tao, sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi sila ganun kasama. Kaya dahil doon, ay kontento na sila kung ano yung kanilang kinagisnan na relihiyon. Kung ano yung kanilang pangunawa tungkol sa Diyos. Ang akala nila, dahil doon ay tanggap na sila ng Diyos. Yung ikalawa na makikita natin dito, aside doon sa sariling katuwiran, na po, pagtalikod sa sariling katuwiran, makikita natin dito ay yung ang tanging katuwiran mula kay Kristo. Na po, ang katuwiran mula kay Kristo. Yan po yung pangalawa. So, yan. Una, makikita natin dito, bahagi po ng puntuhin na ito, at ako'y matagpuan sa kanya. Alam niyo po, itong sinasabi ni Apostol Pablo rito na phrase na ito, na ako'y matagpuan sa kanya, ito po yung tinuturing na pinakadakilang layunin ni Apostol Pablo.
yung pinaka-goal ng kanyang buhay, masumpungan kay Heso Kristo. Na darating yung panahon, mga kapatid, siya at lahat ng mga tao ay haharap sa hukuman ni Kristo at masusumpungan tayo sa hukuman ni Kristo. Yun yung pinaka-grandest goal ni Apostol Pablo, that the time will come, ay hindi ito maiiwasan, that he and every one of us listening to the word of God, or kahit mga hindi nakikinig, but every man, every soul, haharap sa hukuman ni Kristo. At ito po yung idea na ito, na kung saan ay iimbestigahan ang lahat ng ating mga gawa. Iahayag ang lahat ng ating mga sikreto sa isip, sa pananalita at mga gawa. Iahayag yon. So, masusumpungan tayo sa harapan ng Diyos. At kung tayo ay ang ating pananangan ay sa sarili lamang natin, tiyak na tayo ay walang hanggang mapapahamak. Gaano man ang isang tao ay napakatalino pagdating sa sarili niyang mga pangunawa. Gaano man ang isang tao ay tila napakatuwid ng kanyang mga pangangatuwiran sa harapan ng Diyos. Kung yung kanyang sariling pangangatuwiran lamang ang daladala niya, masumpungan siya sa harapan ni Heso Kristo, hindi siya magiging katanggap-tanggap. Kaya nga po, dito natin makikita na darating ang panahon na tayo ay masusumpungan ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang harapan. Posible na tayo ay hatulan o tayo ay parangalan. Pero ang isang maganda doon, kung tayo masumpungan sa harapan ni Heso Kristo, ang dapat po ay meron tayo ngayon ng yung tinatawag na, yung kasunod, na walang sarili kong katuwiran mula sa kautusan. Ayan naman yung kabila niyan. Dapat nandoon po yung renunciation ng ating self-righteousness. Dahil tayo ay tiyak hahantong sa pagharap sa Panginoon, sa ayaw natin at sa gusto, kahit ang mga namatay na, darating ang panahon na sila po'y haharap sa hukuman ni Kristo. Pero sana, gaya ni Apostol Pablo, masumpungan tayo na hindi nananangan sa sarili nating mga katuwiran at pagsunod sa kautusan. Ito, ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito ay ang panlabas na katuwiran. Yung panlabas na katuwiran, gaya ng mga pagsunod sa kautusan noon na mga tinatawag na ceremonial law. No? Ginagawa nila ito sa sarili lamang nilang kakayanan, sa sarili nilang pangunawa. Sinusunod nila ang lahat ng mga gawaing pangrelihiyon, kasama ang pag-aayuno, malaking pagkakaloob sa iglesia, kasama lahat yan. No? Ang lahat ng mga matinding pananalangin, o mabubuting gawa. Isipin nyo ito kung yung mga mabubuting bagay na yon ay hindi makapagliligtas sa harapan ng Diyos, maano pa kaya ang ating mga masasamang gawa? Isipin nyo yun, napakalaki ng diferensya ng masama at mabuti. Exactly opposite yun sa bawat isa. Kung yung mga mabubuting gawa hindi makapagliligtas upang si Apostol Pablo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, maano pa kaya yung ating walang pagkakilala sa Diyos? Kasi Apostol Pablo napaka-relihiyoso diba? Isa siyang Pariseo. At kasama siya doon sa mga teachers of the law. Talagang siya graduate sa isang mataas na paaralan sa mga Hudyo, na nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel, na nalaman niya ang mahalagang aral sa lumang tipan. Pero sa kabila ng kanyang pagsunod, nakita niya walang kwenta. Sa sarili niyang pagsunod, walang kwenta. So dito, nagkaroon siya ng realization sa kanyang sarili na yung tunay na kalagayan niya sa harapan ng Diyos, ang totoo, ay kapos siya sa harapan ng Panginoon. Gaano man siya kasugid, gaano man siya kahigpit, kasipag sumunod sa batas ng Diyos, na mga hinihingi ng salita ng Diyos, nananatili siya sa harapan ng Diyos marumi at imperfect.
no? Nananatili siya. Ganun katindi yun. Yung kautusan ay ibinigay yun, hindi para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ibinigay yung kautusan para makita natin yung ating kakapusan, kapalpakan, kasamaan, at kawalan ng pag-asa. Kasi po ang hinihingi ng kautusan, to obey the law perfectly. Hindi natin yun magagawa. At yung perfectly doon, yun ay mula sa ating motibo, mula sa ating pagkabata, no? Ang problema, sino sa atin ang hindi nag-isip? Motibo yun ng masama. Di ba? Kaya kahit nakakagawa ka ng mabuti, nakapag-isip ka ng masama. Sino sa atin ngayon ang perpekto? Wala. Kaya lalong nahayag ang ating pagkamakasalanan. Yan yung makikita natin na nakita ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. No, sa kanyang kabila ng pagsunod sa kautusan, nasumpungan niya ang kanyang sarili na siya pala ay ganap na kapos sa harapan ng Diyos dahil ang pamantayan ng Diyos ay yung perpekto, banal na kautusan ng Diyos. So dito, makikita natin, napakaliwanag, nasumpungan niya yung sarili niya na siya ay walang katuwiran. Yan yung pagtalikod niya sa sarili niyang mga gawa. Now, ang sabi nga ni Apostol Pablo do sa Roma 10:3, ang sabi niya rito, sapagkat sila ay mga mangmang sa tunay na katuwiran ng Diyos. Hinahanap nilang itatag ang sarili nilang katuwiran. Pero, hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Have not submitted to the righteousness of God. Ganon maituturing ang mga tao na sa sariling katuwiran nila nananangan. Okay, ganito. May mga tao na pupunta lang sa simbahan kapag sila po ay, halimbawa, gipit na gipit. Yan ang mga sariling katuwiran. May mga tao na pupunta lamang sa simbahan kapag sila po ay birthday. Ayan ay sariling katuwiran yan. May mga tao na mananalangin lang at lalapit sa Diyos dahil may kapangangailangan sa Diyos. Sa isang banda, tama naman na lumapit sa Diyos. Pero kung yun lang ang dahilan mo, kaya ka lalapit sa Diyos, sariling katuwiran. Ang anumang bagay na sarili nating katuwiran, yun ay basahan sa harapan ng Diyos. Kung ikukumpara natin yung sarili natin sa iba, na hindi tayo ganun kasama, at ipakiramdam natin sa sarili natin ay malinis tayo, sariling katuwiran yan. Kung ang pamantayan natin ay buhay ng iba, yan ay kapalpakan sa harapan ng Diyos at kakapusan. Dapat ma-realize natin, mga kapatid, dito, first lesson ay wala tayong maituturing na sariling katuwiran sa harapan ng Diyos. Ano man ang katuwiran ng tao, no? Iniisip natin tayo matuwid. No? Meron tayong nagawang mabuti, kaya dahil doon tinanggap tayo ng Diyos, dahil doon ay katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, masipag tayo manalangin, masipag tayo magbasa ng Biblia, masipag tayo mag-aral ng theology, no? Sa isang banda, napakaganda noon. Napakaganda manalangin, napakaganda magbasa ng Biblia, pero kung yun yung pinanananganan mo at iniisip mo dahil doon ay tanggap ka ng Diyos, ang totoo, basahan yun sa harapan ng Diyos. Wala tayong maidadagdag sa ginawa ni Kristo. Wala tayong maiko-contribute para tayo ay maligtas. Wala. No, maliban na i-disown natin yung mga sarili nating mga katuwiran o itanggi natin, hindi ho tayo totoong tatanggapin ng Diyos. So pakinggan nyo, sinabi ni Spurgeon, He disowned His own righteousness as eagerly as other men disown their sins. And He highly esteems the righteousness which Christ has brought out for us, which becomes our faith. Yung mga tao na hindi nila nakita ang katuwiran ni Kristo, bagamat ang nakikita nila yung katuwiran nila, nakakalungkot, sila po ay wala sa linya ng tunay na pagkakilala sa Panginoon. Yan ang totoo. Kahit po gaano man karubdob ang isang panalangin, no? Kung yung kanyang pananalangin na yun ay iniisip niya, yun ay bahagi ng kanyang duty sa harapan ng Diyos, hindi ito magbibigay ng benefit sa kanyang soul.
Dapat niyang makita, no? Kahit pa siya'y grabe ang kanyang papapakumbaba at iniisip niyang dahil sa iyon ay nabubuhay siya sa kabanalan, na po, maliban makita niya na kaya niya nagagawa ang lahat ng bagay na yun at gagawin niya dahil yung habag lamang ng Diyos. Kung hindi niya makita yon, kahit yung kanyang matinding pananalangin ay hindi tanggap yun ng Diyos. Kaya may maraming mga tao, kung manalangin 5 beses, 3 beses, 10 beses pa gagawin nila, ang totoo hindi katanggap-tanggap yon sa harapan ng Diyos. Kung hindi nila una makita ng lahat ng mga bagay sa sarili nila ay walang kwenta kung mananangan lang sila sa sarili nila. Ano ngayon ang pangalawang lesson? Ang manangan sa sarili, mga kapatid, ay kaganapang ito'y kapos sa harapan ng Diyos. Po, kaganapan, nakapos yun sa harapan ng Diyos. Pananangan sa sarili. Huwag tayong manangan sa sarili nating mga gawa. Huwag tayong manangan sa kabutihan nating mga gawa, sa mga pangrelihiyon nating gawa. Kailangan buksan natin ang ating isipan. Makinig lamang muna tayo ngayon ng kanyang mga salita. Talikuran natin ang pananangan natin sa sarili natin. Hindi tayo tatanggapin ng Diyos kung iniisip nating konti lang naman ang aking kasalanan. O ganito, magbabawas lang muna ako ng kasalanan. Hindi ho ganon. Kahit kailan walang sinumang tao ang pwedeng magbawas ng kanyang kasalanan. Wala kahit isa. Dahil ang nag-aalis ng kasalanan ay ang Diyos. At kapag inalis ng Diyos ang ating kasalanan, hindi bawas, alis, tanggal. Yung mga tao kalimitan, bawas lang. Diyan ka nagkakaproblema. So, dapat maalis yung kasalanan. At yun ay hindi mo magagawa. Ang tanging pwedeng gumawa lang noon, eto na, yung pangalawa. Sabi doon sa verse 9, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Now, etong makikita natin ang tunay na katuwiran na katanggap-tanggap sa Diyos is the righteousness of Christ. Una, pinanggit dito, true faith in Christ. Bakit true faith in Christ? Pag binanggit po yung true faith in Christ, hindi yung ibig sabihin yung faith ang nag-aalis ng kasalanan. Hindi. Yung true, sa pamamagitan lang. Pero hindi yung faith ang nag-aalis. Ang nag-aalis ng kasalanan natin, si Christ, the Lamb of God. Okay po? So, ang pundasyon ng ating pananampalataya ay si Kristo. Ang nag-aalis ng kasalanan ay si Kristo. Dapat yun maliwanag sa atin. Si Kristo yung namatay sa krus. Si Kristo ang tumubos. Si Kristo ang nagbayad. Si Kristo ang nabuhay maguli. Si Kristo ang naglinis ng kasalanan. Yan yung maliwanag. At si Kristo yung Lamb of God. Ibig sabihin, handog para sa ating katubusan. At sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay mapapawalang sala. Pero, may sinabing true. Yung true dyan, true faith. Kailangan makilala si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung hindi makikilala si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ka magkakaroon ng katuwiran na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Maraming tao kilala lamang si Kristo panapanahon. Sabi nila pag Pasko, sabi ng iba pagka mahal na araw, sabi ng iba pag may kahirapan, may pangangailangan, may problema, panapanahon lang. Hindi yun pananampalataya. Ang tunay na pagkakilala kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ito yung lesson, relasyon. Kung ikaw ay magkaroon ng tunay na relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, yun ay napakahalaga. Sapagkat ang tunay na pagkakilala kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, naghahati dito ng pagpapawalang sala. Yan yung tinatawag sa English na justification. Kung nakilala mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay pinawalang sala. Ginastify. Ibig sabihin, itinuring kang matuwid.
So yung itinuring kang matuwid dahil at alang-alang kay Kristo. Again, mga kapatid, hindi dahil ikaw ay pangunahin ay sumampalataya. Hindi. Dahil yon kay Kristo. Yung isang tao, na napabilang kay Kristo, siya ay sumampalataya. Yung kanyang pananampalataya, dadaloy doon ang biyaya ng Panginoon na naglilinis ng kasalanan. So si Kristo pa rin. Dumadaan lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan yung maliwanag. Katuwiran sa pamamagitan ni Kristo, nakamit sa pananampalataya. Okay, next, itong katuwiran na ito, sabi rito, ay katuwiran ng Diyos. This righteousness is the righteousness of God. Sa English, ganun po yung pagkasabi. Ganito ang sinabi po sa English. Basahin ko sa inyo. Sabi diyan sa Philippians 3:9, which is from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness which is from God. Okay? So itong katuwiran na ito ay katuwiran mula sa Diyos. Yung katuwiran ng Diyos, nahayag yon sa kamatayan ni Kristo, pagbibigay ng kautusan, katuwiran ng Diyos yon. At yun ay ang tumupad noon ay si Kristo. And then yung kamatayan ni Kristo, doon nahayag yun. Yun yung katuwiran ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos na yon na dapat nating tanggapin, dapat nating kuhanin, dapat nating sampalatayanan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil ang Diyos lamang ang banal. Diyos lamang ang pinagmumulan ng katuwiran, Diyos lamang ang pinagmumulan ng kalinisan, Diyos lamang ang nagpapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo. Yan yung katuwiran na yan. Okay, so next, idiniin uli by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. And this righteousness of God through the Lord Jesus Christ can be obtained only by faith. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ganon kahalaga ang pananampalataya. Kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, yung katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay hindi mo makukuha. Kaya kailangan sumampalataya. At yung pananampalataya na yon ay hindi mo desisyon, hindi mo ginusto, hindi mo pinili. Yung pananampalataya na yon, regalo o kaloob lamang ng Diyos. Upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang ikaw ay ituring na matuwid, upang ikaw ay linisin sa iyong pagkamarumi, upang ikaw ay patawarin, upang ikaw ay tanggapin ng Diyos bilang kanyang anak. Kailangan ang manalig kay Hesukristo sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at kay Kristo mismo bilang tagapagligtas. Ano ngayon ang matututunan natin sa lesson na ito? Matututunan natin dito na ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay naghahatid sa buhay natin ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Okay po? Yan yung una. Yung tunay na pagkakilala kay Kristo ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At yun ay naghahatid ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya tayo nagiging katanggap-tanggap. Kung hindi mo makilala si Kristo by faith, wala kang katuwiran sa harapan ng Diyos. At kahit kailanman hindi tayo tatanggapin. Yung katuwiran na yon, yun po yung justifying. Ibig sabihin, nagpapawalang sala, nagpapaaring ganap, at ito rin po yung nagpapabanal sa atin. Upang tayo ay mabuhay ng may kabanalan. Mga kapatid, sa kabilang banda, malalaman natin na talagang tayo ay kalinya sa kalooban ng Diyos kung dahil sa pananampalataya kay Kristo, meron tayong buhay na kabanalan. Yun yung nilalandas natin. Paano mo malalaman na ikaw ngayon ay nakakilala kay Kristo? Sa simpleng salita, meron kang buhay kabanalan. Ang mga tao na merong tunay na pagkakilala kay Kristo, ang kanilang nilalandas
buhay kabanalan. Hindi yun gawa ng kanilang mga sariling isip, sariling pagpapasya, damdamin, dahil kapos tayo. At hindi natin gugustuhin maging banal sa sarili natin. Ang gugustuhin natin kung saan tayo makakalamang, kung saan tayo makakaginhawa, kung saan tayo makakaisa, kung saan tayo makakakuha ng mga pakinabang. Yan ang ating pagkamakasalanan. Pero, kung nasa atin na talaga si Kristo, yung tunay na relasyon sa Kanya, hindi natin kukunin yung mga bagay na akala natin pakinabang. Dahil lang totoo, iiwanan natin yon dahil kung hindi yon para sa atin, hindi natin yon kukunin. No po? Dahil mabubuhay tayo sa kabanalan, mabubuhay tayo sa katuwiran, dahil bunga lamang yon ng tunay na pananampalataya kay Kristo. Yon ay tanda ng pagkakilala kay Kristo. Ikalawa na makikita natin dito, ang mga tunay na nakakilala kay Kristo, sila po ay hindi lamang pinatawad, tinanggap ng Diyos bilang mga matuwid, bilang mga banal. Ito po ang isang maganda. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi sila perpekto. Meron silang kakapusan. Meron silang mga pagkakamali. At hindi tayo magiging ganap sa mundong ito. Pero, ang nais ng puso natin, yung goal nito ay patuloy na lumago sa kaganapan. Yung perfection, yun yung tinatanaw nating lahat. Ang maganda doon, ang pundasyon ng kabanalan na nilalandas natin ay ginawa na ng Panginoon. Kaya merong kabanalan sa isang tao dahil siya'y pinabanal. No po, hindi dahil siya ay nagpapabanal sa sarili niya. Ang totoo, iniligtas na kasi siya. Kaya nagagawa niyang mabuhay sa kabanalan. Kung ang isang tao ay wala pang kaligtasan, wala siyang conviction sa anumang kasalanan. Wala siyang realization sa anumang pagkakamali. Hindi siya magsisisi sa kanyang mga maling ginagawa. Bagos, ipapangatuwiran niya pa yon na yon ay tama. So, doon natin makikita ang kalugihan ng mga taong wala kay Kristo. Dahil nabubuhay sila sa pagkamakasalanan, wala sa katuwiran. Ikatlo na makikita natin dito, ang tanging pinagmumulan ng kaligtasan ay ang Diyos na mahabagin at mabiyaya. Ang kaligtasan natin ay ang pagkakaroon ng katuwiran mula kay Kristo. Ang katuwiran na yon, righteousness, kabanalan ni Kristo. Dahil lamang doon, kaya tayo tatanggapin ng Diyos ang pinagmumulan ng biyaya, kahabagan, pagpapawalang sala, walang iba kundi ang Diyos. Yon ay sa pamamagitan ni Kristo at makakamit lamang natin sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin. Dahil doon ay meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos at magpapatuloy tayong mabubuhay na may kapakumbabaan, nilalandas natin at nauuhaw tayo sa daan ng kabanalan. Magpupuri tayo at magduluwalhati dahil ang buhay na ito ay totoong pagpapala. Ang buhay na nakakilala kay Kristo. At kung meron mang nais tayong marating pa sa buhay na ito ay ang magpatuloy tayo sa pagkakilala kay Heso Kristo. Dahil ang tunay na katuwiran, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kabanalan, at ang buhay na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay merong tunay na relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin ang Diyos, manalangin na po tayo. Ama, maraming salamat. Ipinakita niyo sa amin ang tunay na kahulugan ng buhay namin sa mundong ito. Ito ay ang pagkakilala kay Heso Kristo, hindi sa pamamagitan ng paraan namin, kundi ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pananampalataya. Tulungan nga po ninyo kaming manalig kay Heso Kristo ng buong puso at makita namin ang aming mga sariling kakapusan at katuwiran ay basahan lamang sa inyong harapan. Tulungan niyo kaming itakwil ang anumang uri ng kasamaan sa aming buhay sapagkat hindi ito naaayon sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at paglilinis niyo sa aming buhay.
Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang pinakamaging naisin ng aming puso't isip ay masunod ang kalooban ninyo. At yon ay sa kakayanan lamang ng banal na Espiritu, kaya namin maisasagawa. Tulungan niyo po kaming lahat habang kami nagpapatuloy sa pag-aaral, lalo namin kayo hanapin ng buong puso. Luwalhatiin kayo, Ama, at papurihan sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesu Kristo. Ito'y aming panalangin. Amen.